Promoter ng Matchroom Promotion na si Ed Hearn nagpadala ng offer kay Jaron Boots Ennis. Gusto raw ni Ed Hearn pasikatin ng gusto si Jaron Ennis dahil malaking potensyal na maging superstar. Hindi raw makilala ng gusto si Ennis kung walang magandang promotion na hahawak sa kanya. Sa ngayon free agent si Jaron Ennis kaya panay ang offer ni Ed Hearn. Gusto niya makuha para lutuin ang big fight kontra Conor Benn. Hawak ngayon ni Jaron Ennis ang titulong IBF sa welterweight division. Kailangan niya magdepensa laban sa top 5 contender ng IBF. Ang problema mga tol, walang malakas na challenger para kay Jaron Ennis maliban na lang kay Errol Spence Jr. Pero marami pong nagsasabi na hindi nakakayanin ni Spence ang 147 pounds dahil nagbabalak na ito umakyat sa 154. Kung sakaling aakyat na rin si Crawford sa 154 pounds at ibabakante ang mga belt sa 147, siguradong si Jaron Ennis na ang pinakamatibay dyan sa welterweight. Umakyat na rin ang karibal niya na si Beryl Ortiz, iniwan na rin ang 147. Kaya plano ni Ed Hearn gawing big fight ang bakbakang Ennis versus Conor Benn. Pero sa ngayon wala pang sagot si Ennis kung tatanggapin ang offer ni Ed Hearn. Antayin po natin ang update tungkol dyan. Sa iba pang balita, Gervonta Tank Davis tuluyan nang na-promote bilang Super WBA Lightweight Champion. Habang bakante na ang regular WBA belt, number 1 challenger naman si Pitbull Isaac Cruz. Matapos ibakante ni Haney ang WBA, ginawang email champion ngayon si Tank Davis. Kung matatandaan, tinatawag niya na email champion si Devin Haney, paper champion pa nga ang tawag sa kanya. Pero ngayon matitikman na rin ni Davis ang pagiging paper champion. Palusot ni Davis, ayaw daw niya sana tanggapin ang belt, pero walang magagawa dahil utos ng WBA. Ganyan din ang nangyari kay Jaron Ennis, ginawang IBF champion matapos tanggalin kay Crawford. Dati mga tol, hindi naman pinapasa ang belt. May iwang bakante ito at paglalabanan ng number 1 at number 2. Pero ngayon pinapasa na lang sa interim champion at regular champion. Sa iba pang balita, Golden Boy Oscar De La Hoya gusto ipalaban si Jaime Munguia kay Canelo Alvarez. Kung manalo si Jaime Munguia laban kay John Ryder ngayong January 27, gusto isunod si Canelo sa darating na Mayo. Ito raw ang plano ni De La Hoya, harapan ng dalawang Meksikano. May kartada si Munguia na 42 wins, 33 KOs, walang talo. Sa ibang banda, Jason Casimero tinulungan daw ni Sersian Gibbons noon matapos gulpihin at pinaospital pa. Matapos daw ang tulong na ginawa noon ni Sersian Gibbons, ngayon tinatawag na lang na puting aso si Sean Gibbons. Ayon mismo kay Sean Gibbons mga tol, naglabas ng video si Silver Boys. Siya ang nag-ayos sa mga big fight ni Casimero lalo na sa laban kay Zolani Tete kung saan dito mas nakilala si Casimero sa bantamweight division. Pero matapos kumita ng malaki ang kampo ni Casimero, tinatawag na lang na pera daw ang habol ni Puting Aso at pinapakain ang bata sa mga champion.